Mga kababayan, matindi itong babala ni Kong Pulong Duterte kay Marcos Jr. ha. Ay, magkakagulo, magiging magulo raw ang Pilipinas kapag ka natigok si Tatay Digong sa ICC. So, ibig sabihin nito mga tatkuya, parang pinipressure na ni Kong Pulong no na ilabas mo ang tatay ko, Marcos Jr. Pag doon yan inaabot ng masama sa kulungan, humanda ka. Parang ganun ba yun, mga tat kuya? So, ito nga po yung article no, na sinabi recently ni Kong Pulong. Kapag ang tatay ko na mayapa dito sa kulungan, so siya siguro yung naka-assign para bisitahin si PRD. Hindi ko gagawing mapayapa ang Pilipinas. Really? Sinabi to ni Kong Pulong? So, siguro hindi magiging mapayapa ang political aspect, not necessarily yung peace and order and law and order ng Pilipinas, no? So, anong gagawin ni Kong Pulong? Magliligalig, mag-aamok ng away or something? Pero ito ay sentimiento ng anak na naaawa sa kanyang tatay na for sure na mayat ng husto lalo pang tumanda sa loob ng kulungan. Tapos hindi naaasikaso ng maayos, maybe. Or kahit naaasikaso man, iba pa rin kasi yung resulta ng kalungkutan mga kababayan. Lalo pat magwa 1 year na si Tatay Digong na nakakulong, hindi pa rin nila, ayaw pa rin nilang palayain. Wala namang ebidensyang magpapatunay na guilty ito sa inaakusang krimen. Right? Na maraming pinapatay si PRRD or maraming inosenteng, 'di ba? Ipinagurgor si Tatay Digong nung siya ang nakaupo. 'Di ba? Ang kaso nga ay crime against humanity, yung EJK kuno na 'yan. Oh, tapos ngayon ang ICC, 'di ba, nag-open ng portal or pwede daw umapila online ang mga gustong tumistigo laban kay Tatay Digong. Wala pang testigo, 1 year nyo nang kinulong. Kining-ini. Kung tayo na hindi nga anak ni PRRD ang gigigil sa ginawa sa matanda, ano pa yung mga anak? So, babala to sa iyo, Ngiwi. Ha? Pakinggan mo to. Kapag may masamang nangyari sa tatay niya, ay, lintik lang ang walang ganti. Right? Appendix lang ang walang latay. Tama? O ano bang sabi din sa article na ito? Tandaan mo yan, BBM, iba si Kong Paulo, kaya magdasal na yung mga nagpakidnap kay Tatay Digong, alam na ninyo kung gaano kamahal ng taong bayan ang mga Duterte. Oh. Naman, sabi ng isang netizen, unahin mo si Bangag, walang kwenta adictus. Oh. Eh siya, kasi 'di ba, parang, ito yung tingin ko dyan mga kababayan, ang nag-decide na kidnapin si Tatay Digong base sa sinabi ni VP Sara ay si babaeng ahas, yang Liza Tanas. Bakit? According pa rin kay VP Sara, para pagtakpan yung namatay na si Paulo Tantoco sa US na binitbit ni Ma'am Shi doon dahil ang ikinamatay, accidental pa kuno yun, na overdose sa kokaina. Na overdose ay pinagbabawal na pulveron. O biro mo ang sinama niya nagpupulveron, natigok, nakakahiya. Kailangan huwag yun maging international news or hindi masyadong mapag-usapan, kaya pinagtakpan yun ng eksena ng pagpapakidnap kay PRRD. Yun yung naging matinding usapin noong March ng 2025. March 8 namatay yung Pinoy na binitbit ni Ma'am Shi na nagpulveron doon, natigok. March 11, kinidnap si PRRD. So according to VP Sara, kinidnap ang tatay nila para pagtakpan ang baho ni Liza Tanas. Si Ngiwi Jr., hesitant daw at according pa yun kay Atty. Glenchong. Even si Tambaloslos, nagdadalawang isip daw kung i-execute na yung pagkidnap kay PRRD. Kasi mag-i-eleksyon mga kababayan. March yun nangyari. May ang elections. Sa ginawa nila kay Tatay Digong, panigurado agad na hindi sila iboboto ng mga Duterte supporters. Zero agad sila. Kaya si Mangga, nagpa-imbestiga para hindi tuluyang magalit sa kanya ang mga Duterte supporters. Plus, meron naman siyang mga itinanim na mga Iminatics sa mga DDS. And actually, hindi nga DDS sa mga yan. Mga Dutertista yung mga yan. Or peking Duterte supporters. So, todo kampanya ngayon, yung mga double agents para kay Mangga, di ba? Okay, boto niyo si Mangga, kakampi natin ito, mapapalayo ni Mangga si Tatay Digong. O ano na Mangga, kumilos ka na?
Nagpahiring ka lang noong panahon ng kampanyahan para makuha mo ang boto ng DDS o nakuha mo ngayon. Kasi hindi mo tinolerate ang ginawa ng kapatid mo. Pero yung Singiwi Junior mga kababayan, hindi yan sa pagiging lampa at kasyungahan niya. You think kaya niyang gawin kay Tatay Digong yun? Hindi. Grand plan talaga yun. At yung ngiwi na yan, siguro, na-enjoy na niya na nakakulong si Tatay Digong dahil walang nagsasalita against him. Isipin niyo kung umimik si PRRD katulad nung pag-imik ni Tatay Digong na ang daming blanco ng 2025 budget. Maraming questionable sa budget na pinirmahan ng Iwi ng yabang-yabang sinabi, binasa daw niya yung 4,000 pages. Sabi niya, hindi daw totoo ang sinasabi ni Tatay Digong sa kanya, ay totoo pala. So nagmukha siyang sinungaling at tanga at inutil tuwing umiimik ang dating Pangulong Duterte. Kaya tuwang-tuwa na rin yan in a way, masaya na rin na nakakulong si PRRD dahil kung nasa labas yan at malaya nakakapagsalita, lalong masisira ang reputasyon niya. Ay jokes on yung Iwi. Nung pinakulong mo si Tatay Digong, lalong nawalan ng tiwala ang mga Pilipino sa iyo at kahit nakakulong ang matanda, sukang-suka na ang mga Pilipino sa iyo. Kung hindi nyo magawa ng paraan na, kasi di ba ginawa nila ng paraan na makapag-file agad ng impeachment. Mismo nag-file ng impeachment kay Ngiwi, abogada nung babaeng ahas. Paano pa yung gusto talaga mag-file ng impeachment na kumbaga ay tama ang dahilan? Like mga pro-Duterte na mga mambabata sa limbawa. Right? Or ang mga totoong, or ang mga tao na alam na dapat ma-impeach si Ngiwi dahil ang lala ng korupsyon. Ang nag-file ng impeachment kay Ngiwi, ay yung abogada ng asawa. Tuso, nauna na. Para walang iba pang makapag-file kasi isang impeachment lang ang tatanggapin bawat taon, inunahan agad nila. Kasi kapag may nag-file ng impeachment laban kay Ngiwi na pro-Duterte or matinong tao or grupo, tanggal yan si Ngiwi. Dahil for sure, hihimayin ng maayos ang articles of impeachment. Ano ang dahilan kung bakit dapat tanggalin yan? Yung nag-file na isa ay abogado ng asawa. Siya yun. No? Etchos. Pero isa rin yan sa dahilan kung bakit dapat ma-impeach si Ngiwi. Anong ginawa mo? Imbis na protektahan mo ang isang Pilipino, isinuko mo pa. Ang mandato ni Ngiwi, protektahan ang bansa natin at ang mga Pilipino. Walang pwedeng makialam, walang pwedeng. Kaya nga Ngiwi, kinakausap ng mga presidente ang iba pang mga leaders ng ibang bansa, kung meron nakakulong na Pinoy doon na gustong bitayin or parusahan, nakikipag-usap ka, gusto mong iuwi ang kababayan mo. Gagawan mo ng paraan na huwag mabita yan sa ibang bansa. Ililigtas mo. Anong ginawa mo? Baliktad. Imbis na protektahan mo ang isang Pilipino, isinuko mo pa. At pag iyan inabot talaga at napatira ng hininga sa ICC ay sinabi man to kung kulong or hindi, malilintikan kang talaga. Maybe mali yung phrasing, no? Hindi ko gagawing mapayapa. Parang ang pangit din pakinggan anyway. Sinabi ba talaga ni Kong Pulong ito? Hindi ko gagawing mapayapa ang Pilipinas. Baka mamaya fake news ito Kapag ang tatay ko na mayapa dito sa kulungan, hindi ko gagawing mapayapa ang buhay niyong mag-asawa, Ngiwi and Lisa Tanas. Dapat ganun. So, karapatan ni Kong Pulong na hingin ang hustisya para sa kanyang tatay. Pero paano yan? Naunahan na tayo sa impeachment. Eme na in-impeach or nag-file ng impeachment yung abogado ng asawa ni Ngiwi. Paano pa yan? Nilaro tayo. Tuso mga ating. Nag-overtake. Nag-overtake. So, paano ang gagawin? Actually, kahit hindi gawin ni Kong Pulong na maging peaceful ang Pilipinas at ang leadership ni Ngiwi, yan ang mangyayari. Gustong-gusto na ng mga Pilipinong tanggalin si Ngiwi, pero yung impeachment, ekis na. Mukhang hindi na natin pag-asa yan. Gagawin din nila yan sa mga susunod na taon hanggang sa matapos ni Ngiwi ang 2028 at baka nga mamaya malas-malasin pa tayo, hindi yan bumaba ng pwesto. Gagawa ng paraan ng mga hayop na yan na ma-extend ang term niya. Kung hindi nila ma-extend, dadayain nila ang elections, hindi makakalusot si VP Sara, manok nila ang makakalusot. Hawak nila ang miro, mga kababayan, ang ginagamit sa election natin. So, paano tayo lalaban ngayon? Di ba? So, ang chance natin mga ate at kuya ay ang peace rally, peaceful revolution. Whether samahan tayo ng mga makikisig, ng mga sundalo, ng mga kapulisan or hindi,
peaceful revolution na lang. Magsasama-sama na lang tayong lahat sa kalye. Hindi sa Liwasan, hindi sa Luneta, napatunayan na natin walang bisa, hindi sa Raha Sulaiman, hindi sa Camp Aguinaldo, hindi sa labas ng House of Buwaya, kundi sa EDSA. Ang balak ni na Chavit Singson, sumugod sa Malacanang. Kasi nandun ang mga ahas. Yan na lang ang chance natin. At kahit na walang gawin si Kong Pulong, whether, hindi naman kasi, immune kasi si Ngiwi, hindi pwedeng kasuhan eh. So wala siyang magagawa. Ang impeachment, hindi na rin, wala na rin. Isang impeachment lang sa bawat taon, naunahan na tayo, nasalisihan na tayo. So ang chance ni Kong Pulong, kung may gagawin man siya, may gawin siya at wala, ay sumama sa rally. Sumama ka na, Kong Pulong. Lahat ng mga Duterte-aligned na politicians, lahat ng mga nakinabang kay PRRD, why not mag-EDSA kayo? Buti pa si Chavit Singson, dating kaalyado ni Ngiwi, tumiwalag na, at ngayon may pa one-time big-time rally siya. Ay, yung mga dikit kay PRRD, anong ginagawa nyo? Nakapagtanggal na tayo ng dalawang inutil noon. Tatay pa nga yung isa. Tatay pa nung Ngiwi. Bakit hindi natin gawin ulit ngayon? Ano ang pumipigil? Sino ang pumipigil? Right, mga tatkuya? Kaya naman, may gawin at wala si Kong Pulong, magiging magulo ang Pilipinas. Walang balak magbago si Ngiwi. Walang balak ihinto ang pagnanakaw, ang korupsyon. Mukhang walang balak magtrabaho. Walang balak paunlarin ang Pilipinas. Hindi mapigil ang katinang kamay at paa. Mukhang walang balak tumigil sa paggamit ng pulburon. Paano tatakbo ng maayos ang Pilipinas kung ang nagpapatakbo adik, wala sa tamang pag-iisip? May gawin at wala si Kong Pulong para ipagiganti ang tatay niya. Magulo ang Pilipinas. At ako nang nagsasabi sa inyo mga kababayan, kapag si Tatay Digong ay inabot sa kulungan, dun namatay, ang bilin pa niya, hindi, wag niyong iuwi ang katawan ko, para ano? Para pagpiyastahan na naman ng mga manggagamit, kunwari aaten sa lamay ko, tapos mag-iyak-iyak, magdadrama, huwag nyo akong iuwi sa Pilipinas. Kung wala kayong kayang gawin para palayain ako dito, huwag nyo akong ibalik sa Pilipinas. Sa madaling sabi mga kababayan, masama ang loob ni Tatay Digong. Pwedeng nakakapagpasama ng loob niya, hindi para sa kanyang mga anak. Alam naman niyang pwedeng, di ba? Dahil malakas na kalaban si Ngiwi, even ang ICC, wala talagang magagawa ang kanyang pamilya. Pero tayong lahat, ang buong lahing Pilipino, may kayang gawin. Bakit hindi natin ginagawa? Hindi lang para kay PRRD, para siya'y makalaya, kundi para makalaya tayong lahat sa mga magnanakaw. So ano kaya ang mangyayari? Pag nautas si PRRD at doon na lang iburol, i-cremate, at hindi na makauwi ng Pilipinas, iiyak na lang ba tayo o lalaban na? Pa-comment niya po sa comment section at panoorin ang susunod na video.